Good morning! Happy Sunday everyone! Ayan, si Kuya ang mag-open ng ating store ngayon kasi magsisimba kami ni Maru. Alright! Good morning! Good morning Maru! Maruy! Good morning! Good morning! Oops! Dirty yan! We're here! We're here sa store! Let's go inside first! Let's go inside! Good morning mga kasari! Medyo na late nga ang pag-upload natin ng ating video. Dahil sa week na ito, sa sobrang kabisihan na talaga natin mga kasari. Pero talagang gusto rin naman natin mag-share ng ating mga tindahan tips at negosyo. Bago nga tayo nag-duty sa ating tindahan, nagluto na muna tayo ng almusal na champurado. Ito na nga, ikukwento ko sa inyo ang mga pangyayari sa araw na ito. Pagkatapos nga natin mag-prepare ng ating almusal, ay lumarga rin kami papunta sa ating tindahan. Good morning, good morning. Ayan, open na ang ating store pero it's Sunday. Happy Sunday everyone. Happy Sunday mga kasari. Magmamas muna kami ni Maruroy. Maruroy, no. Alis na tayo. Alis na rin tayo. Tara na. Okay, so alis na rin kami. Si Kuya Wewel ang aming bantay ngayon. Nagsimba nga muna kami ngayon ni Maro dahil araw ng linggo ngayon. Syempre, above all, si God muna. At sa araw-araw nga talaga nating pamumuhay at sa dami ng challenges ngayon ay kailangan talaga natin ng matinding gabay. Tapos nga nating magsimba ay eto nagyaya na ang ating Maruroy sa kanyang paboritong fast food at talaga namang hila-hila pa niya ako. Ito lang ang simple kasiyahan ng ating anak kaya talaga naman ito ay ating pinagbibigyan. Ngayon na ay magsishare ako sa inyo ng mga simple negosyo tips na maaaring makatulong sa atin sa pagpapaunlad ng ating sari-sari store. Dito ay sinisigurado natin na hanggat maaari ay kumpleto ang ating mga paninda. Kaya kung napapansin ninyo, kahit na konti-konti ay namimili ako ng mga produkto. Kapag ito ay hinanap ng ating mga customer at wala pa sa ating tindahan. Kung sakaling bumili ulit ang ating customer ay available na ito sa ating store. At kapag nga ito ay mga bagong produkto ay hindi ako nag-stock ng marami, bumibili lang ako ng pangalawang tips ko nga sa inyo ay nagkakaroon din ako or nagkikarry din ako ng mga high valued items kahit na pa isa-isa or padala-dalawa ang mga items na medyo mataas ang puhunan hindi rin naman madalas na hinahanap ng customer para lang kung sakaling may maghanap ay available pa rin siya sa aking tindahan. Kapag naobserbahan ko na ang high valued items na yon ay bumibenta naman, ay saka na lang ako nagdadagdag ng stocks or ng quantity nito. Pero pagdating naman sa mga items na repeat na or paulit-ulit at araw-araw na binibili na ng ating mga suki at mga customers, ay doon ako nagkakaroon ng maraming stocks. Para sigurado dahil araw-araw nila itong binibili, ay dapat available din ito araw-araw sa tindahan ko. Dahil kapag nagkataon na naubusan, ay maaaring lumipat sila sa ibang tindahan at ito ang isang bagay na iniwasan ko. Isa pang negosyo tips na ginagawa ko sa aking mga tindahan ay ang pagbibigay ng discount sa aking mga customers. Lalo na kapag nagsisimula silang bumili na ng maramihan ng produkto. Baga, hindi man ako wholesale store ay nagsisimula na akong magbigay ng wholesale para price. Naman maramdaman ng mga customers na talagang meron silang natitipid at diskwento sa kanilang mga binibili sa tindahan. Kaya mga kasari sa ating tindahan ay hindi tayo mahilig na makipagkompetensya sa presyo na naging gawain na bumili sa ibang tindahan para alamin lang kung ano ang presyo. Iba-iba naman ang mga strategy natin at ito naman ay ina-apply ko para sa aking tindahan. Bakit? Ay ito po ang dahilan. Alam ko naman kasi kung magkano ang puhunan ko at expenses ko sa aking pamimili or dito sa aming tindahan tulad na lang ng utilities and rent. Alam ko rin kung ano yung goal na profit ko or kita ko sa aming pagtitinda. Kaya naman sa pagpepresyo ay hindi ako nakikipagkompetensya sa iba
kundi kung ano lang ang reasonable price para sa mga customers, yun ang kaya hindi ko talaga naging gawain na sumusunod ako sa presyo ng ibang mga pero tindahan. Sa pagkakaalam ko naman ay ganun din naman ang ibang tindahan at hindi naman nalalayo ang mga presyo din namin. Alam ko naman na bawat tindahan ay fair price and margin lang din naman. Ang isi-share ko rin sa inyo mga kasari ang mga ginagawa ko kung paano ako nagkakaroon ng idea kung anong mga produkto o items ang magiging mabenta or mabenta sa tindahan. Mga kasari, kapag ako ay namimili sa grocery or sa kung saan mang pamilihan, ay mahilig akong makipag-usap sa mga kasabayan kong namimili. At kapag may nakita akong produkto na nandun sa kanilang pinamili na wala sa akin o wala pa sa aking tindahan, ay nagtatanong ako kung mabenta ba ang produktong yon sa kanilang tindahan. At sinisikap ko rin na magkaroon ng ganun kahit konti lang muna para maobserbahan ko kung magmo-move din ba siya sa tindahan. Pero syempre, hindi ko nakakalimutan mga kasari na pag-aralang maigi kung ano talaga ang market sino ang mga target market ko. Depende kasi yan sa lugar. At sa kapasidad ng mga tao na bumili ng mga produkto. At nag-iiba-iba rin ito mga kasari. Kaya importante na inaaral at ino-observe din natin ito sa ating tindahan. Natutulog samantalahin natin makapag-ayos. Kaya lang, napakakalahat. Ayan. So, samantalahin na natin habang tulog ang ating baby. Ang pagbibenta-benta at ang pag-aayos ng mga paninda natin, mga kasari. At yun lang mga kasari ang mga simpleng negosyo tips na may share ko sa inyo. Sana ay makatulong ito sa pagpapalago ng ating mga munting negosyo. Maraming salamat sa panunood. Kung kayo ay nakapanood sa video na ito, paki-comment naman po kung saan lugar para alam ko kung saan nakarating ang video na ito.